What's up sa iyo lahat dyan mga master? Kamusta kayo? Sana ayos kayo lahat. At welcome ulit dito sa ating bagong video. Sa video na to, may share lang ako konti about dito sa gitara na to na minodify namin. Itong gitara ko na J-Craft Bushido 7 string. As the title suggests, nilagay natin dyan, pwede bang mag-split coil ng humbucker kahit hindi tayo gumagamit ng push-pull or push-push na potentiometer. Ito yung pag-uusapan natin sa video na to. Pwede talaga yon. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa ating guitar tech na si Master Joseph, si Manong Joseph. Siya yung gumawa nito, siya yung tumira nitong gitara na to para mangyari itong configuration na to. Actually, itong configuration na to, hindi naman to bagong invento, hindi kami yung naka-invento nito, nakauna nito. Marami nang gumagamit nito. Pero hindi ko lang siya masyado napapansin or nakikita sa mga gitara na ginagamit ng kadalasang mga gitarista ngayon. Ang kadalasan kasi nating mabibili ay either naka-push-pull or naka-push-push na pot or yung naka-toggle switch. Yun yung kadalasang pinapagawa natin, pinapa-modify para ma-split yung specific humbucker ng ating gitara. Ang ginawa namin dito, walang ganon. Walang push-pull, walang push-push or kung ano-ano pang toggle switch. Minimalist approach siya. So, ang nangyayari dito sa gitara na to, kasi yung dating configuration, meron siyang main volume para sa dalawang pickup at meron din siyang main tone na pot. Of course, para sa dalawang pickup. So, ang ginawa namin, itong pot na to, itong knob na to, ginawa namin siyang split ng humbucker sa neck pickup. Paano yon? Paano nangyari? Ganito siya. Pag niro-roll down natin itong knob na to, itong coil split na knob, nagiging single coil ito yung tumutunog sa inner coil ng neck humbucker. Tapos pag dahan-dahan mo siyang pinipihit, gradual mo siyang pinipihit, gradual ding nagbe-blend yung humbucker and single coil hanggang maging full humbucker siya pag naka-full naman yung pot niya. So yun yung naging configuration niya. Marami siguro magtatanong sa inyo kung anong nangyari sa tone pot? Nawala ba siya? Wala na ba yung tone pot yung gitara mo? Actually, meron pa rin siya. Mamaya i-explain ko sa inyo yung sikreto. Ngayon naman, bago yun, i-demo ko muna yung mga tunog. Ano ba yung difference? So, meron nga ba? Na-split nga ba siya? So, ito siya guys. Ito yung full humbucker. So, naka-full yung pot. Gamit ko pala itong guitar, naka-direct na sa pedal board, tapos direct na dito sa interface. So, meron akong amp sim. Parang Fender twin reverb na amp sim na parang naka-break up sound. So ito yung neck pickup, since yung neck pickup yung minodify natin, dito lang muna tayo magpo-focus. Ayan, naka-neck. Full humbucker siya. So pag nilagyan natin siya ng drive, so pwede ka pa rin mag-jam sa neck pickup. Ang gusto ko kasi mangyari is magkaroon siya ng single coil. At least flexible yung tunog, lalo na sa modern style of playing. So ngayon, ipaparinig ko na sa inyo yung single coil tone niya. Pipihit na natin siya. First, i-roll down natin sagad. 0, as in naka-0 siya. So ito yung tunog ng single coil. Single coil na talaga siya. Compared sa humbucker, yan, full humbucker, single coil. At kung mapapansin nyo, napaka-interesting, di ba? Pag dahan-dahan ko siyang pinipihit, parang nagbe-blend lang yung humbucker at yung parang nagiging humbucker na parang hindi pa. So, parang blend nga. Yun nga. Yun. So gradual siya. Unlike dun sa push-pull na pag hinila mo, matic, abrupt yung kanyang pag-change from humbucker to single coil. Ito kasi parang dahan-dahan lang.
ganun siya guys. Yun yung pinaka game changer. Gaya ng sabi ko guys, hindi naman to bago. Gusto ko lang i-share talaga. Kasi baka may mga iba sa inyo dyan na gusto yung ganitong configuration. Siyempre, iba-iba naman tayo ng preference. So, sa akin, mas gusto ko yung ganito. Nagiging parang blend. Ano siya. Diba? Guys, so yun yung full humbucker na neck with tube screamer. Ito guys, i-roll down natin siya, naka 0. Napapansin nyo naman, nagkakaroon siya ng konting noise kasi syempre single coil na siya. So ito yung tunog. Guys, so napakalaki ng difference, di ba? Single coil to humbucker. So yun. Compare natin ulit with the clean tone. Siya clean talaga. May konting breakup. Humbucker. Single coil. So, as you can hear, nagkaroon ng konting pagbaba ng kanyang output. So, syempre, single coil na siya, bumaba ng konting yung kanyang output. Single coil. Pwede naman natin siyang i-blend. Yan. Medyo in between single coil at humbucker. So para siyang volume na unti-unti lang bumababa. Balik tayo dun sa tanong kanina na nasaan na ba yung tone knob nito, tone pot nito. Siyempre, dapat merong tone pot yung gitara. Kung ano pa mga modification dyan, hindi dapat pwede tanggalin yung tone pot. So, ang ginawa namin, kasi nung una kong sinabi to sa guitar tech natin, ang sabi niya, hindi siya pwede kung mawawala yung tone pot. So, nagsuggest ako na kung pwede ba itago na lang yung tone pot since hindi naman ako gumagamit ng tone pot talaga. Hindi ako nagro-roll down ng tone control or tone knob. So sabi niya, itago na lang natin. So possible naman siya kasi malaki naman yung cavity nitong guitar. So malaki yung cavity niya na itago namin dyan sa loob. Papakita ko sa screen yung picture nung itsura sa loob. Ayan, so nakatago yung kanyang tone pot. Naka-full lang siya palagi. Mayroon siyang capacitor, syempre. Yan, nakatago lang siya sa loob. At para maging minimalist na rin yung design, hindi na bubutasan dito para maglagay pa ng panibagong pot. So, ang ginawa, basically, yung overall na ginawa namin dito, tinago namin yung tone pot niya at naglagay pa kami ng isa pang potentiometer para maging blend pot or split coil pot. Ano ba yung naging realization ko sa modification na to? Ano ba yung thoughts ko dito? So, una-una, pag-usapan natin yung advantage. Sa akin, naging advantage siya kasi para sa akin, yung push-pull kasi mahirap siya, lalo na pag biglaan kang mag-decide na mag-push-pull. Minsan, hindi mo kaagad mahila. So, baka hindi kaagad or magte-take time siya ng konti. Kahit split second lang yung pag-push-pull mo or push-push, tumi-take time siya. Unlike dito, para ka lang nagro-roll down ng volume. So, biglaan, pwede mong mababago. O, di ba? Mas madali siya para sa akin eh. Kasi lagi akong nagro-roll down ng volume. So, mas madali ko siya magagawa. Kumpara dun sa push-pull. So, mabibitawan ko yung pick. Either, hindi ko mahahawakan ng maayos yung pick. Gaganon pa ako.
or take time talaga siya ng konti. Pangalawang advantage, yun nga, magiging minimalist design siya. At syempre, magkakaroon din ng konting mystery yung gitara. Kasi konting kwento lang, yung isang tropa ko, pumunta siya dito, pinahulaan ko sa kanya kung ano yung modification na ginawa. Pinapihit ko sa kanya yung dalawang knob. Nanghula siya, ano bang nangyari? Nag-treble bleed ba siya? Or parang high pass filter ba siya? Or low pass filter? So, medyo matagal bago niya nahulaan yung configuration. Medyo may mystery din siya para maging conversation piece na rin. Alam ko naman, gaya ng sabi ko kanina, hindi ito bagong discovery. Wala lang talaga ako masyadong napapansin na gumagamit ng ganitong configuration. Pag-usapan naman natin yung disadvantage. So, unang-una, since tinago namin yung tone path, hindi naman lahat ng gitarista gusto na nakatago yung tone path. So, ang disadvantage doon, paano ka magpipihit ng iyong tone control? So, yun lang yung isa sa mga disadvantage ng or cons ng gitara or ng modification na to. Bubulo na ako. Ayan, nagugutom na ako. Alauna na, wala pa akong tanghalian. Ang pangalawang disadvantage siguro or cons nito, kung hindi ka sanay mag-roll down ng knob, so medyo maninibago ka rin. Kasi kung nasanay ka sa push-pull, medyo maninibago ka sa ganitong klaseng configuration. Yun lang siguro guys about this guitar. Nag-share lang talaga ako para at least kung gusto nyo magpa-modify ng guitar, may mga option kayo. Pwede namang ipagawa ng ganito. Pwede nyo ipagawa sa shop kung malapit kayo or kung saan may pinakamalapit na guitar tech dyan or luthier dyan sa lugar nyo. Pwede nyo i-suggest ito, baka willing din silang gawin yung ganitong configuration. Ayun siya mga master, let me know in the comment section kung ano yung masasabi nyo dito sa configuration na to. Kung gusto nyo pa rin ba yung push-pull or push-push or yung toggle switch or itong blend path na ginawa namin dito sa guitar na to. Pag-usapan natin yan. At once again, maraming salamat sa ating guitar tech na si Master Joseph. Na-satisfied talaga ako, magagamit ko to sa mga recording, mga gig din. So yun lang mga master, maraming salamat sa pagtambay. Sana may napulot kayo sa video na to. Kita-kits tayo sa susunod pa mga video. Let's go!